Maaga nga kami umalis dahil may schedule ako ng check-up ngayon sa OB ko. Pagkatid namin kay Kaden sa school ay nag-drive-thru lang kami dito sa may McDonald's. Tapos dumiretso na kami dito sa clinic. Wala pang ang tao at ako pa lang yung number 1 sa pila. 9 AM nga yung schedule time ko for check-up at kasama ko nga si Daddy. Matagal na nga yung huli ko siya nakasama sa aking check-up dahil kalimitan ay nasa ibang bansa nga siya. Nag-start na yung check-up namin at okay naman daw si baby tapos okay din yung heartbeat niya. Ang sabi nga ni doktora ay napakalikot nga daw ni baby sa tiyan. Pagkatapos nga namin magpa-check up ay sinundo na namin si Kuya Kaden sa school. Pagsakay nga niya ay sabi ng kanyang daddy ay madumi daw ang damit at dahil nga daw napakalikot. Dumaan nga muna kami sa drugstore para bumili ng mga resetang gamot sa akin. Nung hapon naman ay meron kaming pinuntahan tapos meron nga akong in-order na toy for Kaden. Dinala na nga namin itong parcel sa car at hindi na nga mapigilan ni Kaden. Ramdam niya nga ata na dumating na yung parcel na toy na in-order ko para sa kanya. Tara. Tayo na. Tama. Tara, let's go. Next day naman ay maaga din uli kaming gumising dahil ihahatid nga namin uli si Kaden sa school. Pagkahatid nga namin sa kanya ay sinisilip nga namin kung ano yung ginagawa niya. Habang nga nasa school si Kaden ay meron lang kaming pinuntahan ni Daddy. Pagkatapos nga namin ay dumiretso na rin kami sa school at doon na lang kami nag-wait for Kaden na makalabas. Dahil malapit na din naman mag-time kaya dumiretso na kami para hindi na din pauli-uli. Pagdating nga ng bahay ay pinagawa ko na agad sa kanya itong mga assignment niya. Very good. Finger. Mommy's feet. Okay, very good, Atay. Tapos nung Sunday naman ay maaga kami umalis ng bahay para maka-attend sa church. Dito na nga lang kami umupo sa may bandang likod dahil itong si Kaden ay napakalikot. Pero okay lang naman dahil ganun talaga ang mga bata. Pagkatapos naman ng service ay itong si Kaden ay gusto maglinis ng mga upuan. Ikiklin nga daw niya yung mga chair kaya naman nagpapatulong siya sa kanyang daddy. After namin sumimbay, dumiretso kami dito sa SM. Ibibili ko nga si Kaden ng bagong stroller, kaya naman dumiretso na kami dito pagkatapos namin kumain. Habang ang ina-assemble yung stroller na napili ko, ay itong si Kaden ay nakakuha agad ng trick or treat basket. Yung stroller nga na ginagamit niya ay hindi nare-recline, kaya naman bumili na lang ako ng bago para hindi nahihirapan si Kaden matulog kapag nalabas kami. Nakakaawa kasi dahil nangangalay yung leeg niya. Eto nga stroller na napili ko ay pang newborn to toddler na. Kung hindi nga ako nagkakamali ay kaya nito ang 30 kilos. Yung una naman stroller ni Kaden nung baby pa siya ay gagamitin na ng kanyang baby sister. Madali nga din tong tiklupin at pwede nga din tong pan-travel. Pagkatapos nga ma-assemble ay binayaran ko na rin. Tapos nung mga sumunod na araw nga ay ito na yung ginagamit ni Kaden na stroller. So yun lang muna. See you on next. Bye!